Okay, magandang araw po sa ating lahat at tayo ay magpapatuloy sa ating paksa na may pamagat na bakit ko lang? Umpisa. The Christian Duty in the Hostile World Part 2B. Okay? At tama-tama po yan sa nangyayari ngayon sa ating mundo, sa ating paligid, na alam natin yung gera na ngayon sa Middle East na sangkot po doon ang bansang Israel at Amerika at sila po ay napatay nila yung supreme leader ng Iran. At ang ginawa po naman ng Iran ay gumante sa mga Arab nation. Okay? At dahil doon ay, sabi natin, malayo naman, hindi maaabot yung missile sa atin. Pero yung langis, na doon dumadaan sa kanal na malapit sa Iran, na kontrolado nila, at maging mga aeroplano na lumilipad doon sa gitnang silangan ay hindi makalipad. Okay? So, naapektuhan din tayo yung ating mga mahal sa buhay at yung ekonomiya ng buong mundo. Kaya, napakahalaga na ano yung dapat natin gawin o na yung tungkulin natin bilang mga mananampalataya sa masungit na mundo na ito o pagulong-paggulo ng mundo na ito. Hindi naman tayo pwedeng lumaban. Ang missile natin, mga poste lang ng Meralco. No? Hindi natin kaya ang mga missile nila, di ba? Pero kung inyong natatandaan, ang isa sa mga best weapon ng mga Kristyano, yung ating buhay. Karamihan naman ang gagawin mo, nakatakot sila, papatayin ka, di ba? Ay, ang ginawa ng Iran imbis na pasabugin yung mga kampo ng military ng Amerika, ay mga sibilyan ng tinarget. At of course, magkakaroon ng terror o takot, di ba? Pero sa atin bilang mga mananampalataya, hindi tayo matatakot. Ang panlabangan natin, okay, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain, di ba? So, yun ang panlaban natin. Yung ating buhay ay handang mapatay para sa Panginoon. Kaya hindi tayo natatakot. Okay? So, wala naman tayong missile. Diba? Wala tayong pangontra, di ba? Pero yung pong kaibahan talaga ng mga Kristyano. Kaya kahit pasungit ang mundo, right? In the last days nga, kaya sabi dito sa ating talata, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Okay? Kaya ang dapat natin daw gawin? Mapagtimpi kayo at panatiliing malinaw ang iyong pag-iisip. Okay? Upang makapanalangin tayo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. And then sumunod, sabi niya, huwag mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong mga bahay. Pagiging hospitable. Bilang daw mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa pakinabang ng lahat. At sabi dito, kung ito daw ay tagapangaral, anong gagawin mo? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kung ikaw daw po ay tagapaglingkod, gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos, upang sa lahat ng bagay, siya papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan, karangalan, magpakailanman. Amen. Okay. So ito po yung ating tatalakayin at sa mga susunod pang panahon, linggo, ay tatalakayin nga natin yung ating Christian duty na as we suffer in this world, okay, habang mahirapan tayo sa mundo na ito, ang hahangarin pa rin natin ay yung kabanalan. Dahil tayo ay
nasasabi sa pagbabalik ni Kristo. Ang panuntunan po ng mundo ngayon ay maging masaya ka na lang. Kung saan ka masaya. Pero tayo, imbis na happiness ang hanapin mo, ay holiness. Okay? Naintindihan nyo? Kaya yun po yung ating gagawin. Sa kabila ng pasungit, ang takbo ng mundo, pasama ng pasama, nagiging immoral na sila, at nawawala na talaga yung kabanalan. Tayo naman, bilang mga mananampalataya, we pursue holiness. Okay? Nakakalungkot sa mga ibang church, happiness ang gusto. Kaya may sayaw-sayaw. Di ba? Mga kung ano gusto nyo, accepted na sa kanila yung immoralidad. Kahit hindi ka kasal, lalaki sa lalaki, babae sa babae, okay lang basta happy ka. Yan ang katwiran ng iba. Pero taliwas na taliwas po yun sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ang insentibo po sa atin na sinasabi, ating natalakay na ng nakaraan, ay yung sinasabi sa verse 7, verse A, ang letter A, na malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Ito yung magiging incentive sa atin para tayo ay mamuhay ng banal. Kasi yung iba, ay nagpapakasama na sila, hindi magpakasama na tayo. Di ba? Nangako sila, magnakaw na rin tayo. Kaya makikita nyo, noong araw, libo-libo lang eh. O milyon-milyon ang ninanakaw. Ngayon, karapalan na. Ayagan na. Di ba? Hindi na sila natatakot. Hindi sila natatakot sa judgment ng Diyos. Di ba? Yun naman po sinasabi sa mga mananampalataya sa atin, huwag tayong mainggit sa mga masasama. Kasi minsan bakit gano'n? Siling masama? Yung mga drug lord, whiting lord, mga lord of the jungle, yung mga flood control lord, no? Ay yumayaman. Diba? Tapos yung mga mananampalataya naghihirap. Kaya sabi ng Biblia, ay para lang silang bakang pinapataba. And then, kakakain sila. Okay? So, sabihin, bilang malapit na dumating ang Panginoon, ay magpakabanal tayo. Huwag tayong magpakasama. Okay? Ang pangalawa na ating tatalakayin ngayon, at nampisa natin actually lang isang linggo, ay yung mga tagubilin sa atin. At yan po ay makikita natin sa verse 7b hanggang 11a. Okay? So, ito po ay yung pangalawang instruction. At ayon po sa ating pag-aaral last time, ay ito po ay tungkol kung paano tayo mabubuhay araw-araw, daily basis, hindi linggo-linggo, upang mabuo daw ang mga gawi o habit that will stand you strong in the crisis. So, kailangan maging habit mo niyan. Okay? Gaya kanina, nawala si Xiao. So, sanay na po si Xiao sa ating mga laptop dito. Ay kanina nawala si Xiao. Ano nangyari? Yung nag-update, nataranta ang dalawa. Call a friend. Diba? Sabi ko sa kanila, o yan, natututo kayo. Kapag ganyan, yan ang krisis sa buhay, yung mga unexpected ba? Huwag mong panalangin na sana sa susunod hindi na. No. Darating at darating yan mga unexpected, no, sa buhay mo. Pero kapag may habit ka na, sanay ka na, hindi ka na mabibigyan. Naintindihan niyo po ba? Sample lang po yun. Alam ko sa bawat buhay natin ay may mga pangyayari sa ating buhay, sa kusina man, sa pag-aaral natin, di ba? Pakikisalamuhan natin, may dumadating na krisis. Pero kung hindi ka nga sanay o yung habit mo, hindi ka sanay sa ganoon, ay mabibigla ka nga. Itong dahilan, no, sabi nga, itong kaibahan na kami na nag-aaral ng engineering, hindi ko na mabilang kung ilang mathematics ang aming subject. Ang tanong ko noon ay, pag ikaw ba naging engineer, araw-araw nagko-compute ka? Hindi naman, siguro nakakita ko na engineer, hindi naman, calculator. No, hindi naman, no. Pero alam nyo, yung kami ay yung tinatawag na analytical na subject, yung nag-a-analyze ka kapag may mga ganitong sitwasyon, nag-iisip ka, hindi ka sumusuko basta-basta, kundi nag-iisip ka. Yan po ang kaibahan. May training ka, yung preparasyon ka. Ganyan, binanggit natin last time,
na hindi mo lang wish na maging tennis player o medical doctor, ano ba isang musician, kinakailangan merong preparasyon. At sa preparasyon nyo, may mga internship, talagang practical, na talagang isasama ka sa mga mahirap na sitwasyon. At doon talaga napakahirap para pag dumating yung talagang krisis, masasanay ka. Okay? So, yung po ay day-to-day basis para mabuild yung tinatawag na habit. Okay? Pangalawa, ito rin po ay tumutukoy kung paano daw po tayo mamuhay, yung uri ng buhay na kahit mataas daw ang halaga ng pagiging disipulo, di ba? Napag-aral natin cost of discipleship, yung pinakailang iwan mo lahat. Kung unahin mo ang Panginoon, magiging mo siyang prioridad, siya yung mahalaga. Okay? Ay magiging dahilan to para raw masabi natin, madali naman yung pamato at mag-aang pasanin. Yun naman ang magiging dahilan upang masabi mo na ang mga utos ng Diyos ay hindi naman talaga mabigat. Diba? So, tinalakay natin yan last time na maraming mga dahilan ng mga tao sa pagsunod sa Panginoon. Parang nabibigatan sila. Pero kapag na-develop nga po sa ating buhay, yung habit na yun at nagkaroon tayo ng klase ng buhay, nakita natin na yung pagsunod sa Panginoon ay hindi naman talaga mabigat. Kundi mayroong kaligayahan. Okay? O joy, hindi lang happiness. Okay? At sa ating pagtalakay nito ay nahati ko sa tatlong bahagi o kategorya. Ang una nga ay yung tinatawag na personal na holiness o kabanalan, na ito po ay may kaugnayan sa ating relasyon sa Diyos at sa kanyang mga salita. Sa John 8:31, sabi niya sa mga alagla o sa mga Hudyo na sumamba sa kanya o naniniwala sa kanya, okay, sabi niya, if you, okay, John 8:31, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung if, no, patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo'y mga tunay na alagad. If you remain in the Word, okay, you are my true disciple. So, yan pong napakahalaga na pakikita natin, ang totoo pong may relasyon sa Diyos ay nananatili sa kanyang salita. Okay? Sapagkat yung iba po talaga, yung mga hindi mananampalataya, ayaw po silang makinig sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, may mga mata kayo pero hindi kayo nakakita. May mga tenga kayo pero hindi kayo. Wala silang interes. Kaya tingnan nyo yung mga mahal nyo sa buhay, kakilala nyo, yakagin nyo. Pag Bible study, yakagin nyo sa church. Ayaw nila. Wala silang interes. Kasi hindi sila totoong disciple. Okay? So, kaya ang totoong mananampalataya, okay, ay pinayayaman niya ang kanyang relasyon sa Diyos at lalo siyang napapamahal sa salita ng Diyos. At ang pangalawa, at ito ay siguro next week, kasi medyo mahaba, bigyan natin ng pansin, ay yung tungkol sa pag-ibig na may kinalaman naman ito sa relasyon natin sa ating kapwa mananampalataya. Kasi ano sabi ng Panginoon sa John? People will know that you are Christians by your love. Ganyan. So, napahalaga yung pag-ibig. Pagkatapos mong mapayaman yung relasyon mo sa Diyos, okay, vertical relationship mo sa Diyos, ang pangalawa niya ay yung pagmamahal mo sa ako. Kaya, pakikita niyo yung cross, inayos ni Jesus Christ yung ating relasyon sa Diyos, at pagkatapos tinuruan niya rin tayong magmahalan. At hindi natatapos yan, mga kapatid. Ang pangatlo, bilang mga mananampalataya, ay yung paglilingkod. Okay, ito ay nahayag sa responsibilidad na tuparin ang plano ng Diyos para sa atin at ang tuntunin ng ministeryo sa kaloob na katawan ni Kristo sa church. So itong dahilan kung bakit ka pinili, mga kapatid, hindi ka lang basta niya iniligtas, pinatawad,
tapos magmahalan kayo sa isa't isa. Kung binigyan ka ng kaloob ng Diyos, gamitin mo, mga kapatid. Hindi na yun, that's a challenge para sa atin. Okay? So, balansi po ito, makikita natin. Okay? At nakaka-excite, kaya huwag kayong absent. Para mapaganda po talaga ito. This is very basic, no? Na dapat nating tungkulin. Kahit sumama na ang mundo, okay? Pagkakagera man yan, gawin natin yung ating tungkulin. Patuloy tayong maging banal, mahalin natin ang ating kapwa, at maglingkuran tayo sa isa't isa. Alam niyo, nakakatuwa yung sitwasyon ngayon na CJ at na Kim, na Sammy sa Australia. Guys, sabi sa inyo, may kasama kami 2 weeks ago na galing Australia, matagal na sila. Sabi niya, ang hirap mabuhay doon kung wala kang kamag-anak. Kung wala kang sasakyan, hindi ka sanay, wala ka rin tahanan. Pero nakakatuwa sa experience nila dahil meron silang church na inatinan. Okay? Merong sasakyan na pinasasakay sila. Pag mainit ang panahon, sobra po kasi init doon, hindi ka makakatulog. Pinatutulog sila sa bahay nila. Nakakatuwa, di ba? Sinusundo sila every Sunday. Nakita yung kaibahan ng church. May naglilingkod sa isa't isa. Tapos yung kaklase ni CJ na sa college na Christian din, na-meet nila, nasa Melbourne naman sila ngayon. Merong Christian school na inatin yung pinapasukan yung mga anak. So, nagsiservice sila, mga magulang. Kasi kung lahat babayad nyo, ito napakamahal. Nakuha niyo po ba yung punto na kapag talagang mananampalataya ka, ipinamumuhay mo yung kabanalan, pinapakita mo yung pagmamahal, naglilikod ka, ang sarap mabuhay. Pero sa hindi mananampalataya na kausap ko, mahirap ang buhay. Taon nyo? So kaya, ito yung challenge sa atin, mga kapatid. Nasa abroad ka man, o narito ka, sa Pilipinas, practicein lang natin ito, mga kapatid. I tell you. Hindi mo na kinakailangan pumunta sa ibang bansa. Maranasan mo na yung kapangyarihan at biyaya ng Diyos sa mundo nito. Okay, balik tayo doon sa ating pinag-aaralan. Sabi dito, malapit na ang wakas ng bagay. Ano yung mga palatandaan? Gera, lindol, kaguluhan, at isa pa yung pag-increase ng knowledge. Nakita natin, Google, AI, lahat na. Talagang napaka-bilis, no? So lahat ng mga palatandaan na malapit na dumating ang Panginoon ay talagang malapit na. Bagamat nung isinulat ito ay napakatagal na, 2,000 years ago. Pero they anticipate na malapit ang dumating ang Panginoon. Pero kung sila nalalapitan na noon, ay lalo nang malapit ngayon. Intindihan niyo ba? Okay. So, kung malapit na ang wakas, anong dapat natin gawin? Mapagtimpi kayo. Hindi maiinisin kayo. Magagalitin kayo. Hindi. Kundi ano? Panatiliing, malinaw ang inyong pag-iisip. Bakit? Para makapanalangin. Napakahalaga po kasi wala naman tayo talagang lakas. Okay? Minsan kasi naiinis ka. Nagwo-worry ka. Tama? Sabi niya, why worry if you can pray? Kasi hihingi tayo ng source sa Diyos na makapangyarihan siya. Okay, so yan po yung therefore, sabi niya, because the end of year, sabi sa English ay be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. Okay, so yan po makita natin. So kung titingnan natin, ito ay talagang patungkol sa kabanalan. Okay, ito ay sa sum up for holiness. Sabi niya, ang matino with the sound judgment, okay, and sober spirit for the purpose of prayer would mean that my life is so pure, my drinking dalisay, and so that my communion with the living Holy God is unhindered, di ba? So kapag talagang maayos ang iyong kaisipan at ang layo nito ay para sa panalangin, ay talagang yung isipan mo ay magiging pure at matuwid, at magiging maayos at buhay na banal, ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos ay walang hadlang. So, ano ba ibig sabihin ng statement na to be
of sound judgment. Tinalaki natin last time, di ba? At bilang pag-review ay ito ay may kinalalaman sa ang termo ito ay nangangahulugan ng save o magligtas o iligtas ang iyong isipan. Okay? So, ibig sabihin ito, yung sound o yung be of sound judgment ay ibig sabihin niya na iingatan mo ang iyong isipan. Okay? Guardiyahan mo o guard it, protektahan mo ito, and keep it clear. So, isa sa mga practical na gagawin mo yan, piliin mo yung pinapanood mo. Okay? Piliin mo yung mga binabasa mo sa social media, maraming fake. Diba? Makinig ka lang sa mga news, ay talagang sasama na ang loob mo. Okay? Maapektuhan yung pag-iisip mo. Kaya, para sa computer yan, garbage in, garbage out. Okay? Kaya, ingatan mo. Protektahan mo. Okay? Ang isa sa mga, another way to put that would be to fix your spiritual priorities and fix on holy things. Okay? So, ibig sabihin yan, ay pagtunan mo yung mga spiritual, no? Maging priority mo. Okay? Magaya ng sa pang-araw-araw mo. Ano yung unahin mong araw-araw? Okay? Tatakbo ka na ba kaagad? Cellphone ka agad ba? Pagkakagising mo, oh, may nag-text ba sa akin? Okay? Ano yung priority mo sa buhay? Okay? So, you fix your spiritual priority at yung mga may banat na bagay, holy things. Okay? So, yan po ang makita natin sa ating pag-aaral at kaya kinakailangan na bihagi natin ang ating isipan kay Kristo sa kanyang salita. Ibig sabihin, capture mo. Talagang, di ba sabi nga sa inyo, sabi sa Romans chapter 7, meron tayong desire. Tama yung sinasabi nyo, prayer tayo, mag-read tayo. Tama yung sinasabi ng tinuturo natin sa bata. Read your Bible, pray every day. Pero ang tanong, ginagawa nyo ba? Tinuturo nyo, pero hindi nyo mo ginagawa. Kasi, sinasabi sa Romans, nandoon yung desire natin. Pero yung desire natin, kung ano yung gusto natin, ano sabi? Hindi natin ginagawa. Kung ano yung ayaw natin, yun ang ating ginagawa. So, yung desire, yung wish, hindi yun eh. Hindi sapat. Kinakailangan merong paglalaban. Okay? Kaya bihagin mo, talagang hulihin mo. Kaladkarin mo. Okay? Yung mind mo to Christ at sa kanyang salita. Okay? At dito makita natin ang isa sa mga dakilang katangian kung matino nga yung sound ang judgment mo at may katangian ka ng matino nga ba ang spiritual na pag-iisip mo, okay? Ay nakikita nito ang mga bagay sa wasong proportion. Ano ibig sabihin ng proportion? Hanggang meron kaming nandiyan kanina, mappings, no? Ilang hati mo, Diyo? 4. Tama yung proportion. Kumbaga sa pizza, hindi tama yung hati-hati mo. Pero hindi sa buhay mo. Ilang oras ang ginugugol mo sa panonood mo ng Netflix, sa cellphone o YouTube? Ilang oras ang ginugugol mo sa panlalaki, sa pag-aaral ng Biblia? Sa pagtatrabaho, kailangan yan. Pero ang tanong, inuuna mo ba ang Diyos? Ano sabi ng Panginoon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be, minus ba mga kapatid, kung inuna mo ang Diyos? Added. Hindi. Added eh. Pero ang tanong, inuna ba ninyo? Hindi. Sa buong isang linggo, ilan yan? 7 araw. Sabi ng Panginoon, magtrabaho kayo. 6 na araw. Ilan lang hinihingi ng Panginoon? Isa, pero kinukuha nyo pa, ninanakaw nyo pa. Tama ba ang proportion na sinabi sa atin ng Diyos?
Inuuna ba natin talaga siya? Tama ba yung pananaw natin sa buhay? So, diyan nasusukat kung matino nga ang isip mo. And sad to say, meron akong nakikilala. Kaya ang gulo ng buhay nilang mag-asawa. Hindi maintindihan ang mga plano na sa buhay kasi hindi matino ang pag-iisip. Naintindihan yan? Kaya dapat masanay tayong mag-aral ng salita ng Diyos para makapagpayo tayo lalo na sa mga mag-asawa, sa mga kabataan. Hindi malaman kung ano gusto eh. Hindi alam kung ano yung mahalaga at hindi mahalaga. Kung ano yung hindi mahalaga, yun ang inuuna. At nasusunod yung emosyon, hindi yung katotohanan. Pabago-bago. Ayan. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? This is the reason why we continue. Inaaral natin to. Kasi napakahalaga yung ating pag-iisip. Right? The mind is the key. Okay? Ang susi nito ay yung ating kaisipan. Okay, dumaan ngayon tayo sa pangalawang ibig sabihin ng sound judgment. Okay? Ang pangalawang ito ay nangangahulugan din ng pagiging sensible or prudent. At yan ay makikita natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 2. Okay? Sabi niyan, dapat nga ang mga obispo ay walang kapintasan. Okay? Asawa ng isang lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Okay? So, wikang Ingles ay prudent. O sa Tagalog ay matino at maingat. So, yan po ang ibig sabihin ng sound judgment. Matino ang isip at magiging maingat, hindi basta-basta impulsive. Okay? So, kanina ay makikita natin yung una natin tinalakay ay yung ibig sabihin noon ay iniingatan yung pag-iisip, no? Pinoproteksyonan. At ang pangalawa na makita natin ibig sabihin ng sound judgment ay yung mahinahon ng pag-iisip, matino at maingat. Kaya makikita niyo ito na kapag yung mga driver, Brother Ronald, yung mga makikita natin sa nangyayari sa mga lansangan, yung road rage, di ba? Makita mo, barilan, tapakan. Kasi, wala. Pareho sila lagi tama eh. Wala nagpumaamin ng pagkakamali. Kaya, walang control. Kaya ang pangalawa na makita natin, kapag spiritually mind ka, gaya sabi nga ni Pastor Coronadero siya, yung nagkukwento na nagkaroon ng banggaan sila. Taas boses niya, taas di boses. Tapos nung naisip niya, ay, Pastor pala ako, bumaba ang boses niya. Hindi bumaba rin boses na iba. Kasi kagayahin ka eh, di ba? So, kinakailangan matino isip mo, uy, teka, huwag yung emosyon ko, di ba? Yun po ang napakahalaga. Kasi, obserbahan tayo, pag Kristiyano ka, ikaw yung dapat. Natindihan nyo? Okay. Pangatlo pala, discipline or self-control. Yan yung makikita natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi dito, sapagkat ang Espiritu binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapayapaan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Okay? So, wikang Ingles ay discipline. Okay? So, dinidisiplina natin yung ating kaisipan. So, kagaya yan, kapag ikaw ay nag-aaral, mga estudyante, di ba, minsan, maraming binabasa, di ba? Minsan, tinatamad ka. Mas gusto mong manood ng TV, pinakamadali yun, manood ka TV. Ay, aantokin ka pa, di ba? Pero kinakailangan may exam, hindi lang dahil may exam lang, kinakailangan, alam mo ito, magkaroon ka ng disiplina. Kaya nga yung discipline or disciple ay yung mga estudyante. Okay? So, ganyan. Kasi the more you learn, the more na mag-aaral ka, di ba, matututo ka nga. Okay? So, meron kang discipline and self-control. Okay? So, lahat yan ay sa isip. Di ba? I guard your
mind. Okay? Pangatlo, o pang-apat, sorry, ay again, ginamit uli yung sa Titus chapter 2, verse 2, sabi niya ay, sabihin mo sa mga matatanda, pag matatanda, very tawag doon, nalimutan ko na yung cranky, minsan na sila maging mahinahon, marangal, mapagpigil sa sarili, at maging matatag sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. Okay? So, yun ang pinapayo ni Pablo kay Titus para doon sa mga older men. Sino ba mga matatanda dito? Tatay, di ba, minsan naiinitin na ulo, Kaya, kinakailangan ay mapagpigil tayo. Okay? So, ang lahat ng ito, okay, yung mga sensible, discipline, prudent, self-controlled mind, okay? Ang lahat ng ito, okay, lahat ng usage na ito, gamit ng terminong ito ay sa iba-ibang kaugnayan ng terminong ito ay nagdadala ng ideya na balancing disiplina, balanced discipline. Or, pwedeng sabihin natin na ito ay pag-iisip na kontrolado sa sarili. O mas mainam na sabihin natin na God-controlled thinking. Okay? So, lahat po yun. Yung matino, disiplinado, maingat, control sa sarili na pag-iisip, ay pwede nating isangkap yan na sinasabi natin na God-controlled thinking. Okay? Pinapabayan natin na ang Diyos ang makontrol ng ating kaisipan. So, ito din po ay ang nilalayo nito, ang mananampalataya mula sa biktima ng tukso. Okay? At inaakay siya tungo sa personal na kabanalan. At kapag iyon daw ang naging huwaran ng pang-araw-araw nating pamumuhay sa panahon ng krisis, naroon daw po yung tinatawag na Christ-likeness o wangis ni Kristo. Kaya sabi ko sa inyo, the mind is the key. Okay? So, yun po ang ginagawa po kasi ni Satanas, ang battlefield po natin ay nasa isipan. Tama? Pag may tinutukso ka, nagdadalong isip ka, tama? Gagawin ko ba ito o hindi? Susunod ba ako dito o hindi? Pakita niyo? Bago mo gawin ang isang bagay, nag-iisip ka. Ang proseso po sa Biblia, sabi sa Mark, wala daw kung nagpapasama sa tao na pumapasok. Kundi nanggagaling mula sa puso, sa isipan, at yung paggawa ng masama. Ganyan. So, bago mo pakawalan ang gagawin mo, nandito sa isip yan. Kung magkakokontrolin mo, susunod ka ba sa tukso ni Satanas? O susundin mo yung dikta sa'yo ng Banal na Espiritu? Ano yung dahilan kung bakit yung iba nabubudol-budol? Recently, 2 weeks ago, yung kaibigan ni CJ na tatay pala niya, okay, lumabas lang ng kalye, tabing highway sila malapit sa Robinson. May tumigil na sasakyan, lalaki at babae. Sabi, "Kuya, kamusta?" Pinapasok sa bahay. Nagmadali sila na budol, mga pera, gintong necklace, pati manok, takwa. Sabi, babalik kami. Ano nangyari sa isip niya? Yeah? Ngayon, kaya ka nabibiktima dahil hindi matinong isip mo. On the first place, sino ka ba? Hindi ka naman kita kilala. Tinawag mo lang ako kuya eh. Kanya? At minsan, ang dahilan kung bakit ka natutukso kasi gusto mo rin yung ino-offer sa iyo. Tama? So, may ino-offer yan usually na very tempting sa iyo. Natukso ka. Gusto mo rin. Kaya ka natangay. Okay? So, kaya kinakailangan maging matino ang ating pag-iisip, mga kapatid. Okay? Kaya the mind is the key. So, balik tayo sa verse 7 ulit. Okay?
Ang sabi diyan, be of sound mind and at ano yung sinunod? And sober spirit. Ito ay daw ay very close, so synonym, very close synonym. Magkahalos magkapareho. At ang ibig ko sabihin nito is to keep a clear head o mind, take serious things seriously, be vigilant, and be alert. Okay? So, talagang maging malinaw yung isipan. Okay? Seryosohin mo yun, dapat mong seryosohin. Hindi yung naglalaro ka, binabaliwala mo lang. Hindi yung mapagmatyag ka talaga. At maging alerto ka. Para hindi ka mabudol-budol. Natindihan niyo? Kaya, napakahalaga po ito, yung ating pag-aaral na ito. At kung titingnan natin, ginamit po yan sa Matthew 24 verse 42. Ang sabi po, translate niya siya na be on alert. At sabi niya, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Okay? So yan. May mga signs. Hindi nga natin alam yung exact date, pero maging maalarma tayo. At sa mga signs nga ay tungkol sa mga gera, at hindi lang basta gera, ito yung gera sa Middle East, lalo na yung sangkot ang bansang Israel. At ngayon, sangkot na naman sila. Okay? Pangalawa, makikita natin sa Matthew 26 verse 40 to 41, translate niya siya na be watching. Okay? Sabi niyan, tungkol sa, nagbalik siya at dinatinan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sino yun? Si Pedro. Talaga bang talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Ano sabi niya? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu nga ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So kapag tutulog-tulog ka, hindi ka alert, ay madali kang matukso. Naintindihan niyo ba? Hindi ka alerto, hindi ka vigilant, at tutulog-tulog ka, pwede kang matukso. Okay? Maliwanag po ba? So, makita natin dito na kung i-combine natin, if you might combine itong two terms na ito, yung sound judgment, okay, and also yung tinatawag na sober spirit, okay, ay sinasabi dito na ang termino daw ito ay ibig na sabihin nito ay putting it this way, good, mabuti, malinaw, maka-Diyos. Ang pag-iisip na naayon sa Biblia ay humahantong saan? Sa espiritual na pagiging alerto at espiritual na pagbabantay. So yan po yung ating pinakalayunin kung bakit sinabi ni Pedro, sound judgment and sober spirit ay magiging mabuti, malinaw, maka-Diyos ang iyong pag-iisip na ayon po sa Biblia. At ito daw po ay nagbibigay sa atin ng kakayanan na to view things o tingnan natin mga bagay-bagay sa walang hanggang pananaw. Okay? At sa divine perspective o banal na pananaw na at magtatatag ng mga tamang tugon. Okay? So mga kapatid, kapag talagang na-practice natin yung ating mga mind na maging maayos, bibigyan niya tayo ng kakayanan o abilidad na to view things sa eternal perspective. Karamihan kasi po mga kapatid, ang tinitingnan mo lang ngayon, yung ngayon. Sabi sa Biblia, ang mga bagay nakikita ay pang-samantala. Pero yung mga bagay na hindi nakikita ay pang-walang hanggan. Ang lahat po na nakikita natin dito, mga kapatid, pang-samantala. Kaya kapag hindi ka spiritual, hindi mo makikita yung eternal. Yung pinapangako sa iyo ng Diyos. Kaya takot ka sa gera, takot ka sa pag mayroong mga problema sa buhay mo. Tanda mo, hindi mo nung madadala yan. Tama?
Kaya yan po ang itinuturo sa atin. Magkaroon tayo ng eternal perspective and also divine perspective. Para sa ganoon, kapag dumaan sa ating krisis, tama yung tubo natin, hindi tayo nagpapanik. Hindi tayo nag-aalala. Okay? So, napakahalaga po itong kailangan, okay, na elemento sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. At ito nga po ay makita natin uli sa verse 17, sabi niya, ang sound judgment and sober spirit. Anong purpose nito? For ano? For prayer. Bakit? Dahil daw, ang kabanalan ay nagmumula sa direktang pakikipag-ugnayan natin sa isang banal na Diyos. So kapag matino ang ating kaisipan, mahinahon ang ating espiritu, okay? Nagiging maayos po yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa isang banal na Diyos. Kasi, kapag maayos yung ating kaisipan, when ang pakikipag-ugnayan daw natin iyon ay nahahadlangan ng mga magugulong isipan. Isang hindi balansing isipan. Ang pinakamahalaga sa karanasang Kristiyano ay nawawala. Napansin niyo ba yan kapag kayo nagpe-pray o kung ano-ano pumapasok sa isipan niyo? Tama? Kasi magulo isip niyo eh. Halimbawa, punta di ko sa church. Nasara ko ba ang pinto ng bahay namin? Napatay ko ba yung aming gas? Ano kaya kakainin ng asawa ko, ng anak ko? Naku, nandito ko sa church eh. Pero yung ano iniisip mo. Okay? Hindi ka tuloy makapag-pray. Kasi nga magulo ang iyong isipan. Hindi ba nasa isip mo, Lord's Day nga ito para sa Panginoon. Iukol mo sa Kanya. Hindi ko ano iniisip mo eh. Kaya tuloy, yung karanasan mo bilang Kristiyano, nawawala ang sigla. Nakuha niyo po ba yan? Totoo yan, di ba? Nangyayari po yan. Kaya sabi po dito, ang isa daw pong nalilitong isip, ang makasariling isip, okay? Kung anong isip to eh. Isip na nawalang balanse, okay? Dahil bakit? Dahil sa makamundo ang mga pagnanasa at hangad. Okay? Maraming ganyan eh. Hindi balanse kasi makamundo ang pagnanasa at hangarin. Gusto yumaman agad bigla-bigla. Kaya kahit araw ng linggo, itatrabaho. Diba? Very common yan. Minsan ginagawa natin yan. Sabi, ang isip ay nagiging biktima ng emosyon o pagnanasa na walang kontrol. Di ba? Pag meron kang gusto-gusto, lalo na sa sexual immoralidad, ay talagang wala, hindi mo makontrol. May isip na walang alam sa katotohanan ng Diyos. Wala silang alam sa Biblia. O may isip na walang pakialam sa mga layunin ng Diyos. Ang isip na hindi kayang malaman ang kabuuan ng banal na pakikipag-isa sa panalangin sa Diyos. Okay? So, dinadala mo ang iyong isipan sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Kaya naman, yun daw ang ating communion, okay? Yung ating ugnayan sa Diyos, sa totoong kahulugan, ay ipinapahayag sa usapin ito ng panalangin. Di ba? Yung ating communion sa Diyos ay we talk to God by prayer, di ba? At natutukoy ang saloobing iyong dinadala, okay, ng mga saloobing bunga ng iyong pag-iisip. Ang sinasabi mo sa Diyos, kung ano iniisip mo, tama. Okay, sad to say, minsan, laging anong sinasabi mo sa Diyos. Parang sakit. Minsan, di ba? Lord, pagaling mo ko, may sakit ako. Trabaho, di ba? Mga pang-personal. Napansin niyo yan? Kaya, sa prayer meeting natin, dinidiscuss po natin sa panalangin mo, merong adoration. Yung pagpupuri sa Diyos kung sino siya. Yung papuri o praise ay kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyo. Dapat ganoon ang panalangin mo sa Diyos. Hindi hingi ka lang ng hingi ng makasarili mong gano'n. Kung ano nasa isip mo, yun sasabihin mo. Napansin niya? Kaya check niyo yung mga prayer niyo. Okay? Kasi iyan ang iniisip niyo lagi. Okay? So, and if you
are to pray effectively, kung gusto daw po nating manalangin ng epektibo, at kung nais mo makipag-ugnayan sa Diyos ng malalim at espiritual, dapat ka rin mag-isip ng naayos sa Biblia, biblically and spiritually as well. Ito ang dahilan kung bakit every prayer meeting po natin, nagsishare po ako ng mga biblical verses at mga komentary sa books na tungkol sa panalangin. Para masanay po yung ating kaisipan, kagaya nga po yung anong nangyayari when we pray. Merong 7 na ginagawa. Adoration nga po, praise, thanksgiving, supplication, di ba? 7 po yun. Okay? Na hindi yung panay hingi ka lang. Panay nakasentro ka sa sarili mo. Pag binigay naman ng Diyos, nalilimutan mo naman pasalamatan ng Diyos sa kakalungkot eh. Di ba? Hingi ka lang ng hingi, pero pag binigay ng Diyos, di ka naman mag-pray. Okay? Di ba? Parang yung may 10 may sakit. Ano sabi? Pinagaling ni Jesus. Ano nangyari? Ang siya may umalis. Ang isa ay bumalik. Ano sabi ng Panginoon? Nasaan yung siyam? Ganon tayo sa mga kapatid. Hingi ka hingi. O pagalingin ako. Pag pinagaling, nalimutan naman. Pasalamat. Okay? So, lungkot po mga minamahal na ito ay napakahalaga sa ating panalangin. Kung minsan daw, marami daw mga Kristiyano ngayon, bawat isa sa atin ay nasisilaw daw sa mga pantasya ng mundo. Okay? Kung anong nangyayari sa mundo. Natatangay tayo, nalilito sa lahat ng mga ideyang ito, at ang kailang isip ay wala sa ayos. And that's the reason kung bakit yung marami nating mga kasamahan ay wala rito. Kasi bakit? Kasi sila ay biktima ng walang katapusan na pambubuyo ni Satanas. Okay? At dahil dito, ang kailang pakikipag-unayan sa Diyos ay sadyang napipilipit, nahahadlangan, o nawawala. And that's the reason kung bakit. Hindi mo sila makita sa church, hindi mo sila nakikita sa prayer meeting. Sabihin na nagpe-pray kayo sa bahay. I think so. Tingnan natin kung totoo nga ba. Okay? At kasama nito, ang kapangyarihan ay ng panalangin at isang makapangyarihang buhay. Nawawala ito. So, once you neglect, kagaya sabi sa Hebrews 10:25, diba sabi, huwag nating kaligtaan ang pagtitipon na ginagawa ng iba. Ibig sabihin, meron ng habit na they absent sa ganitong mga pagtitipon. So, once na naging habit mo na yun, yung ugnayan mo sa Diyos, yung panalangin, at yung magandang ugnayan, yung makapangyarihang buhay, nawawala. Okay? Kaya ito po ay itinuturo ni Pedro ang mga bagay na ito tungkol sa panalangin. At tingnan nyo, ano yung sinabi niya sa Peter is greatly concerned about this matter of prayer. Para kay Pedro, this communion with God was a central importance. Napakahalaga po. Okay? By the way, ang ibig po sabihin ng prayer is in a plural. Sa Greek text po yan, ibig sabihin ay paulit-ulit po na ito na pattern of our life. Tingnan nyo, isang sample yan bilang sa mag-asawa. Ano sabi niya sa mag-asawa? Kayo namang mga lalaki, ilan lang naman yung mga lalaki dito. Ano dapat yung gawin sa mga inyong asawa? Unawain ninyo ang pakikipong mabuti sa inyong asawa. Sapagkat sila ay mahina, weak vessel. At tulad ninyo, may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin niyo ito sa gayon, ay walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Pansinin niyo, kapag hindi kayo nagkakaayos ng asawa mo, yatamad kang gawin manalangin. Tama? Hindi kayo maayos. Tama ba? O, balik na rin natin kung babae naman ng spiritual, lalaki hindi. Di ba? Parang yatamad ka. Parang hindi effective yung aking panalangin. Kasi hindi maayos ang tamahan mo eh. Tama? Kaya yan ang concern
ni Peter, napakahalaga po ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Napakahalaga. Very important po. Okay? So, kaya patuloy po tayong manalangin. Okay? At makikita natin, si Pedro kaya niya nasasabi ito eh. Kasi isa siya sa mga tao na hindi maganda ang kanyang karanasan sa panalangin. Tingnan nyo. Ano sabi diyan sa Mark? Tingnan nyo. Nagbalik siya at dinatnan siyang natutulog ang tatlong alagad. Sino nga ba yung tatlong alagad? Si Peter, si James, at saka sino? Saka si John. Okay. Ano sabi? Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Sabi niya, magbantay kayo at manalangin upang wag kayo madaig ng tukso. Ang espiritu nga ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. So dito po makita natin na si Pedro ay isang magandang paglalarawan ng isang lalaking nakaranas ng hindi katanggap-tanggap na buhay panalangin. Namili, imbis na manalangin, natulog. Nasabi ko sa inyo. Di ba? Di ba mas maiging manalangin? Sabi ng Panginoon, samahan niyo ako sa panalangin. Pero ang ginawa ni Pedro, ano pinili niya? Natulog. Di ba? Ganyan din tayo. Di ba? Kaya sabi sa inyo, merong gusto tayong gawin, pero hindi natin magawa kasi sinunod natin yung ating laman. At ang pinakamadali ay matulog. Okay? So, ganoon din. May tendency din tayo na ipalit natin ang pagtulog sa pananalangin. Tama? Kagaya ng ginawa ni Pedro. Ganoon din sa church. Imbis na makinig ka, natulog ka sa salita ni Pastor. Makakatulog naman ang salita ng Diyos. Mag-umisa yung ibang ginagawa. Mali-mali po yung mga kapatid. Right? Natutulog ka. So again, napakahalaga yan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ka ba makapagtiis? Manalangin ka para huwag kang madaig sa tukso. Kaya napakahalaga ng panalangin. Kaya kapag mayroong tukso sa buhay niyo, mag-iisip kayo kung anong gagawin ninyo. Manalangin kayo. Okay? Ang panalangin is the heart of our life. The heart of our power. Okay? Naranasan ko po yung may kwento ko na sa inyo ito, di ba? Pero doon ako po talaga nakaranas ng natakot ako. Akala ko mamamatay na ako. Umakit po ako sa bubong namin doon sa likod. Kung gusto niyo po maranasan nyo, iniimbita ko kayo sa bahay namin. Manguha kayo ng mangga na mami, mangga naman kayo makukuha. Pero, very steep po kasi yung aming bubong. At, nilinisin ko po yung gutter namin. Pag ganun ko, parang natuklaw ng ahas na hindi ako nakagalaw. Talagang hindi ako nakagalaw. Takot na takot po ako. Sabi ko, Lord, ayokong mamatay. Ang pangit ang pagkamatay ko. Sabi ko, walang makakakita sa akin. Sa likod kasi yun eh. Wala. Dulo kami, bahay namin. Pero nakikipag-usap ako talaga sa Diyos. Hindi ako makagalaw eh. Parang may ang kaba ko. Pero sa Lord, alam ko, hindi pa ako kumain. Meron ka pang ipapagawa sa akin. Sabi, I'm telling you, I pray. Nag-pray ako. Alam niyo, after nag-pray ako, nawala yung kaba ko. Gumalaw. Talagang makikita niyo yung power na inalis yung takot sa puso ko. Okay? Ang ibig sabihin ng panalangin, ito hindi yung tinatawag na formal prayer, yung gano'n ka, yung recite mo. Ang ibig sabihin ko nito yung unending living communion with God. Nakikipag-ugnayan talaga sa Panginoon, which is born of thinking God's thought. Naiisip mo siya. Okay? So mga kapatid, napakalaga po yung ganoon ng ating ugnayan sa Diyos. Na kahit nandun ka sa krisis, wala, kahit ko sino, walang makakarinig. Dulang-dulang po kami noon sa bahay namin.
Ang tinawagan ko lang ng Panginoon talaga. At nawala nga yung takot ko. Kaya salamat sa Diyos, buhay pa ako hanggang okay. So, napakahalaga po yung personal natin, no? Na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Okay? Kaya po sinasabi ni Pedro, okay, sabi po niya dito, so, say Peter, the Christian life is summed up, is at as simple as this. Okay? Think God's thought. Isipin natin yung iniisip ng Diyos. Anong ibig po sabihin noon? Okay? That means, every day, in the Word of God, every day, anong dapat natin gawin? Mag-meditate po tayo. Anong dapat natin gawin? Pagbulay-bulay. Pag-isipan natin daw, thinking, absorbing, and also drawing out, paglabas kung ano yung matututunan natin, at pag-aralan natin, na isipan ang mga kaisipan ng Diyos. Kaya napakahalaga po niyo mga kapatid, yung araw-araw nagbabasa ka ng Biblia. Kung meron po kayong apps noon na i-download niyo po yung Legionnaire, okay? It's a libreng apps po yun. Araw-araw yun na po ang aking. Meron po silang daily devotion, meron po doon daily video na about sa mga doctrine, and also yung daily na renewing your mind. Kasi nga, naturuan na tayo, na-pollute na yung ating mga mind ng mga maling katuruan. So, napakahalaga po doon na maturuan tayo ng salita ng Diyos. Napakaganda po talaga. Lalo kayong mapapamahal sa salita ng Diyos kasi ang gagaling ng mga expository at mga devotion. Hindi lang basta-basta siya devotional o Bible reading. Talagang makikita yung biblical at malalim. Babalik ka sa Biblia. Okay? Legionnaire po yun. Kung meron kayong i-download niyo po yun. At nakakatulong po kasi para talaga ay magbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos araw-araw at ma-renew yung ating mga kaisipan at kung ano yung panuntunan ng salita ng Panginoon. Okay? So, dito, makita natin na it should be come to pass that you are so deeply filled with the Scripture. Talagang magiging malalim tayo sa salita ng Panginoon. Okay? Lubos na napupuno tayo ng mga banal na kasulatan na ang yung na hindi mo sinasadyang tugon ay maka-Diyos dahil ikaw ay kontrolado. So, kapag talagang punong-puno ka ng salita ng Diyos, sa pakikipagtalakayan mo sa mga tao, ay laging naisasagot ay yung salita ng Diyos. Okay? Sa tennis court, sabi ko sa inyo, may mga pilosopo doon eh. Merong isang pastor doon, talagang nakikipagdebate siya, pero ngayon hindi na siya umali. Kasi mas pilosopo yung mga takip yung mga tao doon eh. Ay, talagang aasarin ka eh, inistalo ka doon. Okay? Pero, kapag talagang sa mga sinasabi nila, sasabihin ko yung sinasabi ng Biblia. Okay? Kung bakit ganito ang tao, kasi nga likas ng kasalanan siya, ang tawag doon ay greediness o covetousness. Ano ba? So, alam nyo nangyari, sila na ngayong umaalis. Tapos yung isang pilosopo na yun, naiwan. Sabi niya, oy, huwag niyo akong iwan dito, baka ako masok. Pero siya yung tao na yun na nagpaalis doon sa isang pastor. Okay? Ang punto ko ay, mga kapatid, kapag talagang kontrolado ka ng salita ng Diyos, hindi lang kasi karanasan, kasi yung isa, karanasan niya lang. Okay? Eh, minsan, pag yung karanasan lang, parang personal mo lang itinataas mo. Ako niyo po ba? Kapag tinira yung karanasan mo, kinontra yung karanasan mo, tinatamaan yung ego mo. Tama po ba ako? Pero yung sa akin, ang ginagamit ko ay salita ng Diyos. Kontrahiman na yun, hindi ako. It's not me na inano nila, inokontra nila, kundi yung salita ng Panginoon. At alam niyo ba, sila yung nasusuli. Salita ng Diyos yun. Ako niyo? So yun yung sinasabi na kapag ikaw ay lubos na napupuno ng banal na kasulatan, ang iyong hindi sinasadyang pagtugon ay maka-Diyos dahil ikaw ay kontrolado ng salita ng Diyos. Okay? At pagkatapos, comes the sweetness
of your communion sa Diyos, at pagkatapos ay darating yung mabisang panalangin, at pagkatapos ng mabisang panalangin ay darating yung kapangyarihan. That's the formula. Okay? Na kapag nagbabasa ka talaga ng salita ng Diyos, nagiging maganda yung ugnayan mo sa Diyos. Kapag nagiging maganda yung ugnayan mo sa Diyos, alam mo yung iniisip ng Diyos. Siyempre, pag nanalangin ka, according to the Spirit. Sino ba, sabi niya sa Biblia, hindi mo alam kung paano ka manalangin ng gusto. Tama, di ba? Pero ang banal na Espiritu, nalalaman niya yung gusto ng Diyos. Yung thy will be done, di ba? Kung pag-pray tayo, kung ano yung kalooban ng Diyos, hindi yung gusto mo. Kaya kapag kontrolado ka, alam mo yung iniisip ng Diyos, yung panalangin mo, ayon sa salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, and that's the reason na sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. And also, hindi lang yun, bibigyan ka pa niya ng kapangyarihan o lakas. Kaya sabi ko sa inyo, manghihina ka, di ba, physically. Dahil nakapokus ka sa sarili mo, natakot ka, di ba? Pero kapag nakapokus ka na sa Diyos, yung ugnayan mo sa Diyos, binibigyan ka niya ng lakas. Mga kapatid, this is the vertical link in Christian living. Okay? So, dito po makikita natin na ayusin natin, mga kapatid. Kaya tama yung tinuturo natin sa bata. Read your Bible. Pray every day. And you grow. Okay? So, hindi lang pambata yan, mga kapatid. Kahit tumanda tayo, kailangan nating patuloy. Again, ulitin ko sa John chapter 8, verse 31. Sinabi niya sa mga Hudyo na mga mananampalataya, if you remain in my word, and my word remain in you, you are really my disciple. Ang isa sa mga katangian ng mga totoong mga alagad niya ay nananatili sa salita ng Diyos. Kasi the more we study the Word of God, nalalaman natin yung gusto ng Diyos sa ating buhay. At tayo naman sa panalangin ay nagpapasalamat at pupuri sa Kanya, at sa ganoon ay pinalalakas niya tayo. Diba? Parang natin din yan doon sa mga nagtayo ng bahay, okay? Sa panahon ng krisis niya, sa batuhan at sa buhanginan. Sino yung naka-stand sa krisis pagkatapos ng bagyo? Yung mga nakinig at ipinamuhay ang salita ng Diyos. Pareho po tayo. Kristyano ka man o hindi, pareho kayo babagyuhin. Tama? Hindi sinabi na intensity 2 sa Kristiyano at intensity 5 sa hindi Kristiyano. Pareho po yun. Pero kaya po tayo nagiging matatag ay dahil nakatayo tayo sa pundasyon. Ano yung ibig sabihin yun? Yun yung nakinig at ipinamuhay ang salita ng Panginoon. Sa susunod na linggo ay ating pong tatalakayin ang patungkol sa pag-ibig. Okay? At kagaya sabi sa inyo, dito rin napapatunayan na tayo totoong mga mananampalataya dahil nagmamahalan tayo. At isa sa mga katibayan na totoong mga mananampalataya ay yung nagmamahalan tayo sa isa't isa, lalo sa mga magkakapatid. Tayo po ay nalangin. Salamat po, Panginoon, sa napakabiyayang salita mo na ito na itinuturo mo sa amin. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. May lalang ng langit at ang lupa. Sa kabila nito ay nagtukol ka ng panahon, pagmamahal sa mga pinili mo, sa mga tupa mo, sa iyong kawan, lalo na sa church, Panginoon. At ito nga yung itinuturo ni Pablo, na napakahalaga yung aming ugnayan sa iyo, yung aming buhay panalangin, at pakikinig namin sa iyong mga salita. Sapagkat dito sa iyong mga salita ay hindi po namin makikilala. The more we know you, Lord, the more we will love you, Lord. And the more we will serve you, Lord, for our church, Panginoon. Kaya ang aming panalangin, Panginoon, na sana'y maging ugali na namin sa araw-araw, na saliksikin at unahin ka sa aming buhay, magbasa kami ng iyong salita, at aming ipamuhay ito, Panginoon, araw-araw. Hindi lang tuwing araw ng linggo,
ito yung araw ng Miyerkules na meron kaming panahon para sa iyo. Kundi araw-araw, Panginoon, ay maging ugali na namin ang pakikipag-ugnayan sa iyo sa panalangin at iyong pagbabasa ng iyong salita upang malaman namin ang iyong kalooban. Kaya Panginoon, kahit nga palala at palala ang mundo, may mga gerang dumarating at naapektuhan kami, Panginoon, o anumang mga trahedya na merong namamatay o nagkakasakit sa aming paligid o even us, Lord, na meron kaming sakit. Hindi kami mag-aalala, Panginoon, sapagkat ang buhay namin ay kontrolado mo. Kaya isang biyaya, Panginoon, na meron pa kaming buhay at lakas at may paghinga. Kaya gamitin po namin itong nalalabi naming oras at panahon na magpakabanal sa iyong harapan. At ma-enjoy namin, Panginoon, ang iyong presence at upang sa gayon ay masanay kami sa iyong muling pagbabalik o kaya naman kami kuhanin mo ay sanay kami sa pagpupuri at pasasalamat sa iyong dakilang kapangyarihan at biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Purihin po natin ang Panginoon.